Nagsimula ang lahat ng kalbaryo ni Rudy nang pairalin niya ang kasibaan habang nagtatrabaho. Isang janitor sa kilalang eskwelahan si Rudy. Kahit may kaliitan ang kanyang sweldo, ay hindi siya kailanman kinukulang sa baon. Palaging may pinadadala sa kanya ang asawang si Ella. Mula sa agahan, tanghalian, at minsan meron pang panghapunan. Kaso lang, hindi makontento si Rudy. Hindi siya iyong tipong masibang lalaki na may malaking tiyan at panot ang ulo. Sa katunayan, may maganda at matikas na pangangatawan si Rudy. Banat na tila ba, hindi aatras sa kahit na anong laban ang kanyang itsura. Marami nga ang naiinggit sa katawang meron siya. Kabilang na ang mga kasamahan niya sa trabaho. Paring Rudy, ibahagi mo na kasi sa akin ang sikreto mo kung bakit maganda ang katawan mo. Nakakainggit eh. Untag sa kanya ni Dino, isa sa kanyang mga kasamahan. Tumawa ng malutong si Rudy. Sus, tumigil nga kayo dyan. Wala naman ako sikreto. Alam nyo, mas mainam pa kung ibibigay nyo na lang sa akin yung mga pagkain nyo kaysa naman pag-usapan nyo pa itong katawan ko. Wala naman kayong mapapala kung puro lang kayo inggit. Wika niya na ikinailing ng mga kasamahan. Naluloko ka na ba? Kapag binigay namin sa iyo ang pagkain namin, di wala na kaming kakainin. Alam mo naman na tuyo nga lang ang ulam ko ngayon, kukunin mo pa. Wika naman ito. Sa parting ito, natatawag na bully ng mga kasamahan si Rudy. Lalo na kapag may nakakasama silang baguhan sa eskwelahang iyon. Pinaka hindi niya makalimutan si Mang Ponce na mula raw sa Albay, Bicol, na siyang bayang sinilangan din ni Rudy. Nasa 50 taong gulang na mahigit ang lalaki. Tahimik lang ito at hindi nakikipagsabayan sa kanila pagdating sa mga biruan. Mabait naman ito pero masyadong misteryoso para kay Rudy. Manong Ponce, mukhang masarap ang ulam mo ngayon ah. Minsan ay banggit niya rito nang subukan niyang lapitan ang lalaki. Kakain na lang sila at inaayos na ang mga baunan nang kuhanin niya ang lagayan nito ng pagkain. Karne ang laman. Iyon ang nakita niyang ulam ni Mang Ponce. Hindi nga lang niya alam kung anong klaseng putahe, lalo na at iba ang paraan ng pagkakaluto noon. Inamoy niya ang ulam at nabanguhan siya rito. Ang bango ah! Wika niya at hindi na napigilan na kumuha ng kutsara. Isusubo na lang sana niya ang isang piraso ng hiwang karne nang agawin sa kanya ni Mang Ponce ang lalagyanan. Hindi mo dapat pinapakialaman ang pagkain hindi naman para sa iyo. Wika nito at sinamaan siya ng tingin. Napataas ng kilay si Rudy. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang pinapahiya siya sa mga kasamahan nila. Alam mo Mang Ponce, bago ko lang dito sa trabaho natin. Kailangan matuto kang makisama. Maangas niyang wika at niliyad pa ang dibdib na para bang ipinapakita sa matanda na matikas siya. Napalunok si Mang Ponce. Hindi naman kasi para sa iyo ang pagkain ito. Ako lang ang dapat na kumain ito. Kaya hindi ka dapat nakikialam. Katwiran sa kanya ng matanda. Mas lalo niyang sinamaan ng tingin si Mang Ponce. Iyon na nga eh. Ikaw dapat ang nagbibigay ng pa-welcome party para sa sarili mo. Tradisyon na iyan sa mga baguhan dito. Wika ni Rudy at walang babalang inagaw niyang muli ang lalagyanan ng pagkain. Tumawa lang naman ang ilan sa mga kasamahan niyang janitor, maliban kay Ben. Masama din itong nakatingin sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Hindi mo dapat inagaw kay Mang Ponce yan. Wala kang respeto. Agil nito na hindi niya napinansin. Iiling-iling na umalis na lang siya dala ang Tupperware ng matanda.
at nilantakan na ang pagkain na nasa loob noon. Sarap ah, wika niya. Humabol sa kanya si Mang Ponce, pero isang nagbababalang tingin ang ipinakita niya rito. Magsisisi ka sa kapangahasan mo. Wala ka pa namang nagagawang hakbang para humingi ng tawad. Matitikman mo ang karma mo na hindi mo magugustuhan. Wika pa ng matanda at iniwan na siya. Tatawa-tawa lang si Rudy na para bang isang nakakatuwang banta ang natanggap niya mula kay Mang Ponce. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. 6:00 ang out nila sa trabaho. Habang nagbibihis ng damit si Rudy sa locker room, biglang bumigat ang pakiramdam niya sa kanyang ulo. Sumama ang kanyang pakiramdam at para siyang nahihilo. Napahawak siya sa dingding para humingi ng suporta. Nang pumasok si Ben at nilapitan siya. Alam mo Rudy, mabait yun si Mang Ponce. Hindi kanya pinapakialaman. Pero kung ganyan na pati ang pananahimik niya ay ginugulo mo, pagsisisihan mo iyon. Wika ni Ben. Umastang walang nararamdaman kung ano si Rudy at tumawa pa. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi ka na makikialam sa ginagawa ko. Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Lumayas ka nga dyan. Angil niya, kaya napaatras na lang si Ben. Iiling-iling na iniwan siya nito, kaya naman humalakhak na lang siya para ipakitang wala siyang pakialam sa isipin o sabihin nito. Matapos maihanda ang mga gamit ay agad na siyang umuwi. Pagkarating sa bahay ay mas lalong sumama ang pakiramdam ni Rudy. Namaga ang kanyang gilagid at tumutulo ang kanyang laway. Naging malikot ang kanyang mga mata at hindi siya mapakali. Sumisikip din ang dibdib niya, dahilan para mahirapan siyang huminga. Sa tagpong iyon siya naabutan ng kanyang asawang si Ella. Nag-aalalang dinaluhan siya kaagad ng babae. Mahal, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong pa nito. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil pakiwari niya maging ang kanyang mga bagang ay tumubo. Kaya naman gayon na lang ang pagkataranta niya. Iling lang ang isinagot ni Rudy. Nataranta naman kaagad si Ella. Ano ba kasi ang nangyari, mahal? Sabihin mo naman sa akin. Nag-aalala nitong wika. Sinubukang maghanap ni Rudy ng ballpen at papel. Dito niya isinulat ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag niya na kumain lang naman siya ng napakasarap na ulam. Pero ang kapalit pala noon ay sakit at karamdaman. Napatutob si Ella sa kanyang bibig. Diyos ko, baka kailangan na natin magpunta sa ospital. Tara, samahan na kita doon. Hindi naman pwede na palagi ka na lang ganito. Tinalikuran siya ng asawa. Marahil, balak nitong kumuha ng iilang gamit para isugod na siya sa pagamutan. Kaso nga lang, walang nangyari. Pagbalik kasi ni Ella sa sala, bumagsak na si Rudy at nawalan na ng malay. Napasigaw naman si Ella sa nadat ng itsura ng asawa na nasa sahig na. Hindi alam ni Rudy kung gaano katagal na siyang nakatulog. Ang alam lang niya ay may kausap si Ella at pinag-uusapan ang kondisyon niya. Hindi pangkaraniwan ang pamamaga ng kanyang mga gilagid, iha. Imposible naman na tinubuan siya ng bagong ngipin. Panay din ang kanyang paglalaway. Mas mainam kung dadalhin mo siya sa espesyalista. Narinig niyang wika ng kung sino. Humikbi naman si Ella. May kaunti naman po kaming naipon dyan, Mama. Pero hindi sasapat iyon. Wika nito at tuluyan na ngang umiyak. Nagpa siyang dumilat si Rudy. Pakiwari niya, naglalagablab sa init ang kanyang katawan. Inaapoy siya ng lagnat. Hindi niya alam kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya at ganito kalala ang pakiramdam niya ngayon. Napansin ni Ella ang kanyang pagdilat ng mata,
kaya dali-daling lumapit sa kanya ang asawa pati na ang biyanan. Rudy, salamat at nagising ka na. Ano nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Nagugutom ka ba? Ipaghahain kita. Wika pa nito. Mahal, ano nangyari? Nanghihinang tanong ng kanyang asawa. Nakakaramdam siya ng kalam ng sikmura, pero parang ayaw niyang kumain ng kanin. Nauuhaw din siya, pero habang nakatitig si Rudy sa pitsil na may lamang tubig, ay hindi niya magawang naisin na inumin iyon. Sa katunayan, para pa siyang maduduwal. Nanghihina siyang bumangon at sinubukang humingi ng tubig. Kaso lang, noong makainom naman siya, ay mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan, nagsuka siya ng nagsuka at nahirapan ng huminga. Napansin ni Ella na sa tubig siya naduduwal, kaya inamoy-amoy iyon ng babae. Wala naman akong nalalanghap na kung ano dito sa tubig. Bakit ba parang nasusuka ka rito? Ano bang nangyari sa'yo, Rudy? Umiling lang muli si Rudy at piniling wag nang magsalita. Mas lalong naiyak si Ella, maging ang kanyang biyanan ay sobrang natatakot sa ginagawi niya. Kaya naman, nakapagdesisyon si Ella na dadalhin na ang asawa sa ospital. Kung kailan aakayin niya na si Rudy, nagulat ang babae. Nawala na ang mataas nitong temperatura sa katawan at tila naging maayos na din ang kilos nito. Napalunok si Rudy at tumikhim. Maya-maya pa ay nagawa niya ng ilabas ang kanyang boses. Ella, mahal, huwag mo na ako dalhin sa ospital. Nararamdaman ko naman na ayos na ako. Napatitig sa kanya si Ella at hindi makapaniwala. Ha? Masama pa ang pakiramdam mo ngayon lang ah. At nakapako nga na ang taas pa ng lagnat mo nung pagising mo. Paanong nawala na yun ngayon bigla? Hindi ko alam. Basta parang nawala na ang kung anong masakit sa pakiramdam ko. Aniya, totoo naman iyon. Pero ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit gutom na gutom siya. Para bang babaliktad na ang sikmura niya sa labis na gutom. Kung pwede, ipagluto mo ako ng pagkain. Gusto ko kumain. Wika niya na lang. Kaagad namang tumalima si Ella. Sige, dito ka lang. Pupunta ako sa kusina. Aligaga nitong wika. Kaya naman napatango na lamang si Rudy. Nagpaalam na din ang kanyang biyenan, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Rudy na sundan ang kanyang asawa. Medyo mahilo-hilo pa siya, pero bigla siyang sumigla nang makarating siya sa kusina. Nalanghap niya ang napakabangong amoy na iyon para sa kanya. Napalunok si Rudy. Hilaw na atay ng baboy ang kasalukuyang pinapalambot ni Ella sa plangganitang binabara ng tubig. Doon nang gagaling ang mabangong naaamoy niya. Napalunok siyang muli. Napapatulo na nga niya ang laway niya. Kaya napansin naman siya ni Ella. Mahal, bakit ka nandito? Hindi ba dapat doon ka lang sa kwarto? Dadalhan na lang kita ng pagkain doon. Wika nito. Lumikot kaagad ang mga mata ni Rudy. May nag-uudyok sa kanya na mas masarap kainin ang hilaw at madugong atay ng baboy. Kaya naman naisipan niya maghanap ng palusot para mapalis ang kanyang asawa. Mahal, baka hindi ko na maihintay ang lulutuin mo. Mukhang maraming tindang ulam ngayon kina Aling Tasing. Baka pwedeng bilhan mo na lang ako doon ng lutong ulam para makakain ako agad. Pakiusap niya rito. Nagningning naman kaagad ang mga mata ni Ella. Minsan lang maglambing sa kanya ang asawa kaya hindi niya ito pwedeng tanggihan. Kailangan niyang bumili kaagad. Nagkukumahog na si Ella na umalis at nagtungo sa isang karinderya. Noong maiwan ang mag-isa si Rudy, dali-dali niyang sinilip ang asawa. Malayo na ito sa bahay nila. Doon na siya napangisi. Pagkuhay, nanginginig na hinawakan niya ang atay ng baboy at tinanggal sa plastic.
Iyon na nga ang napakabangong atay na kanina niya pa nalalanghap. Walang pagdadalawang isip na kinagat niya ito, tapos nasundan pa at naulit pa ng maraming beses. Hindi na niya namamalayan na nangangalahati na siya sa paglantak at duguan na ang bibig niya, pero wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay mabawasan ang hapdi ng kanyang sikmura. Maya-maya pa ay naubos niya na nga ang atay na iyon. Saka naman namalaya ni Rudy ang pagdating ng kanyang asawa. Gulat na gulat ito sa tagpong naabutan. "Rudy, bakit mo kinain ang hilaw na atay?" Nandidiring wika nito. Hindi kaagad nakagalaw si Rudy. Nabigla siya sa pagdating ng kanyang asawa. Sa katunayan, muntikan pa nitong mabitawan ang hawak na supot na may lamang 2 order ng bupis na siyang paborito ni Rudy. Kung sa ibang pagkakataon niya nakita ang dalang ulam ng asawa, malamang kanina niya pa ito sinalubong. Pero nahuli siya ni Ella na kumakain ng hilaw na atay. Ano naman kaya ang ipapaliwanag niya? Pasensya na mahal. Hindi ko na kinaya ang gutom eh. Di ko na talaga matiis." Wika ni Rudy. Napapatangaw lumapit si Ella sa lababo at hinila ang asawa. Binuksan niya ang gripo at pinagsabihan itong maghilamos. "Alam ko namang nagugutom ka na. Kaya nga ako nagmadali sa pagbili ng ulam, di ba? Huwag naman sanang paabutin pa natin sa ganito. Alam mo naman na hindi ko kayang pagmasdan na nahihirapan ka, Rudy. Baka magkasakit ka pa niyan." Wika ng babae. Tumango na lamang siya at hinugasan ang kamay maging ang mukha. Nang malinis na ang kanyang mukha ay nagtungo na siya sa kwarto. Naiwan naman si Ella na nagdududa sa mga kakaibang kinikilos ng asawa. Kinabukasan, maayos pa sa lahat ng malalakas na kalabaw ang katawan ni Rudy. Magaan ang kanyang mga galawan. Tila ba siya isinilang muli. Nilanghap pa niya ang sariwang hangin at nakapagtatakang nalalaman niya ang mga amoy ng bawat tao sa paligid. "Magandang umaga, mahal." Bati niya sa kanyang asawa. Nakasuot na siya ng panglakad at mukhang papasok na sa trabaho. "Mahal, ayos ka lang ba talaga? Tsaka, pwede naman kita ipagpaalam ulit ngayon na hindi ka muna papasok." Wika ni Ella. "Huwag kang mag-alala, mahal. Ayos na ako. Kailangan ko magtrabaho. Alam mo na, malapit na magpasko. Sayang din ang mga benefits." Aniya. Wala namang nagawa si Ella kundi hayaan na lamang ang kanyang mister na pumasok sa trabaho nito. Tutal alam niyang nagsasabi naman ito kapag sobrang masama na talaga ang pakiramdam. Medyo may nagbago lang kay Rudy at siya mismo ay napapansin iyon sa kanyang katawan. Para bang madali na lamang siyang makapansin ng mga bagay-bagay. Mabilis siyang nakaririnig ng mga mahihinang usapan at may natatanaw siyang mga tao na nasa malayo. Na para bang nakikita pa din niya ng malinaw ang mga ito. "Ano kayong nangyayari sa akin? Parang hindi naman ako ganito dati ah." Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkarating sa eskwelahan, nagtaka siya dahil hindi na pumasok pa si Mang Ponce. Noong isang araw pa lang ito nagsimula sa trabaho pero nagtapos na kaagad. Hindi na nagpakita pa ang matanda. Pilit na lamang niyang kinalimutan ang mga bagay na nangyari sa kanya. Kaso nga lang pagsapit ng tanghalian, gutom na naman siya. Ni hindi siya makontento sa kinain niyang pabaon ni Ella. Nagpalakad-lakad siya at nakaramdam ng matinding pagkaalinsangan. Sa sobrang init ng kanyang katawan, tagaktak na ang kanyang pawis. Saglit siyang nagtago sa stockroom at ikinalma ang sarili. Mas lalo lang siyang hindi mapakali. Kaya naman nang may mapansin siyang mga hakbang na daraan sa kinaroroonan niya, ipinikit niya ang sarili at nagdesisyon. May nag-uudyok sa kanya na maging bayolente. Binuksan niya ang pinto
at nagkagulatan sila ng isang estudyanteng babae na sa tingin niya ay engineering student. Walang babalang hinila niya ito at basta na lang ipinasok sa stock room. "Manong Rudy, ano po ibig sabihin ito?" Nanginginig na wika ng babae, ngunit nginisihan lang siya ni Rudy. "Pasensya na iha, nagugutom lang kasi talaga ako." Wika niya at marahas nang sinakmal ang kawawang babae. Hindi man lang ito nakasigaw, kaya mas ginanahan pa sa pagsipsip ng dugo si Rudy. Napapahinga pa siya ng malalim habang ninanamnam ang sarap ng pula at malansang likido mula sa liig ng kanyang biktima. Bumagsak ang babae sa sahig matapos niyang masaid ang dugo. Akala ni Rudy matutuwa na siya, pero labis ang kanyang pagkakamali. Nanginig siya nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Pumatay na siya ng tao. Unang pagkakataon niyang ginawa ito at isang karumal-dumal pang paraan. Napatitig siya sa kanyang mga kamay. May bahay din iyon ng dugo. Pero ang mas nakapagpasindak sa kanya ay ang kakatuwang paghaba ng kanyang mga kuko na maikli lang naman kanina. "Ano nangyayari sa akin?" Wika niya at animoy lasing na lumabas ng silid. Mabuti na lang at class hours pa ng mga sandaling iyon, kaya walang ibang estudyante sa paligid. Kaso lang, hindi siya nakalusot sa mata ng kasamahan niya sa trabaho na si Ben. Pauwi na si Rudy ng hapong iyon. Malikot ang kanyang mga mata. Halos manghina siya sa kakakontrol sa kanyang sarili. Kapag hindi niya iyon ginawa, baka makasakmal na naman siya ng tao. Pawis na pawis si Rudy nang huminto sa isang madilim na eskinita. Hinihingal siya at ikinalma ang sarili. Nagugutom na naman siya. Kung gaano siya kasiba noon, parang mas matindi pa ang pagkasiba niya sa ngayon. Hindi na nga niya magawang kontrolin ang sarili sa ikalawang pagkakataon. Nagpalakad-lakad siya hanggang sa mamataan ang isang bayarang babae na kakaway-kaway sa mga nagdaraang mga sasakyan. Marahil naghahanap ito ng magiging parokyano. Napangisi si Rudy. Siya na ang lumapit rito. "Miss!" Aniya sabay sipol. Napalunok ng mapasadahan ng tingin ang sexing babae. Kaagad naman itong lumapit sa kanya. "Kuya, 2 hours, 1.5 lang." Wika nito na mas ikinalapad ng kanyang ngisi. Tumango siya at hinila na lang basta ang babae papunta sa madilim na kanto. Dito niya na ginawa ang karumal-dumal na krimen na kahit sino ay walang maglalakas loob na gumawa. Binutas niya ang dibdib ng kawawang babae at hinugot ang laman loob, partikular na ang puso nito. Nilantakan niya iyon at walang itinira kahit kaunti. Nang mabusog, iniwan niya na ang biktima at hindi na ito nilingon pa. Nakahain na si Ella pagdating niya sa bahay nila. "Mahal, nariyan ka na pala. Halika na, nakapagluto na ako." Aniya, pero umiling lamang si Rudy. "Pasensya ka na, Ella, busog ako." Wika niya naman at tumuloy na sa kanilang kwarto. Mas lalong tumindi ang pagdududa ni Ella. Batid niyang may nagbabago nga sa asawa niya. Hindi niya palang matukoy sa ngayon kung ano. Kailangan kong malaman kung ano ba talagang nangyayari kay Rudy. Baka may kung ano na siyang ginagawa sa pinagtatrabahuan niya na sobrang nakapagpabago sa kanya. Manghiyak-ngiyak na bulong nito sa sarili. Maging ang ilan sa mga kasamahan ni Rudy sa eskwelahan ay nagtataka sa inaasal niya. "Alam nyo, ngayon ko lang napansin na parang may nagbago kay Rudy." Ani Dino. Iiling-iling na binaliwala ni Ben ang sinabi nito. Para sa kanya, kay magbago man si Rudy o hindi, masiba pa rin ito. "Kaso lang, hindi na siya nangaagaw ng pagkain ngayon eh." Muli ay wika noon. Inalala ni Ben kung bakit.
Alam niyang kahit nananahimik si Mang Ponce noon, hindi maipagkakaila ng matanda sa kanya na isa itong aswang. Sa katunayan, may mga pagkakataong nahuhuli ni Ben si Mang Ponce na nakatitig lang kay Rudy sa malayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya nagpakita pa o pumasok sa trabaho. Natatakot si Mang Ponce na baka malaman kaagad ni Rudy ang nangyari at sisihin siya nito. Pagkatapos ng trabaho nilang kinahapunan, nagpasya si Ben na sundan ang matanda. Walang palya ito nakasubaybay kay Rudy. Kaya naman, nang mapansin niyang hihinto si Mang Ponce sa isang iskinita, ay nilapitan niya na ito. Napansin na siya ng matanda pero hindi naman ito natakot. Kaya malamang talagang hindi nito ginusto ang nangyari kay Rudy. Mang Ponce, pagpasensyahan mo na si Rudy. Matagal na kaming magkasama sa trabaho. Kabisado na namin ang ugali niya. Panimula niya pa na ikinayuko ng matanda. Ayaw kong masisi. Wala akong balak na hawaan siya o ang kahit sino sa inyo. Pinakialaman niya ang pagkain ko na dapat ay para lang talaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginawa. Wala naman siyang alam sa lihim ko. Kailan ko lang naman siya nakilala. Tinapik ni Ben ang balikat ni Mang Ponce. Isa akong may dugong albularyo, Mang Ponce, at nanggagamot rin kahit paano. At simula na maging yanggaw si Rudy, ay wala na siyang kamalay-malay. Sinusundan ko na siya. Kaya huwag kang mag-alala. Ako man ay gumagawa din ng paraan para matulungan siya. Hindi ko pa nga lang alam sa ngayon kung papaano. Wika pa ni Ben. Hindi maintindihan ni Ben kung bakit napakagaan ang kanyang pakiramdam habang kausap ang matandang si Mang Ponce. Nakakaramdam siya ng pangungulila at naaalala sa matanda ang kanyang ama. Paliwanag pa ni Mang Ponce, mababangis ang mga yanggaw. Bago lang kasi sila sa pagkaaswang at hindi pa nila kontrolado ang kanilang sarili. Masyado silang bayolente at mainitin ang ulo. Lahat na nga lang nang sa tingin nila ay haharang sa kanilang daan, magagawa nilang ibalibag. Kailangan lang maagapan nang sa gayon hindi ito makapambiktima. Mas mahihirapan na silang gamutin ang lalaki kapag nakakain na ito ng karne ng tao. Di na bali. Alam ko naman na magagawan pa ng paraan ang pagtanggal ng pagkayanggaw sa kanyang katawan. Huwag mo na lang masyadong patagalin, iho. Hindi siya pwedeng maging ganap na aswang. Kawawa ang kanyang pamilya. Wika ni Mang Ponce at tumalikod na ito. Binalingan sana ni Ben ang matanda. Kaso lang, kay bilis nitong nawala sa kanyang harapan. Muling nilingon ni Ben ang kasamahan sa trabaho. Muli, naglakad na naman ito at mukhang papunta sa kanyang sariling tahanan. Humakbang na lang din papalapit si Ben. Kailangan ngayong gabi may resulta na ang pagsunod-sunod niya sa lalaki. Kailangan na niyang matanggal ang pagkayanggaw sa katawan ni Rudy bago pa ito lumala o maging permanente ang pagiging aswang. Nagmukha siyang magnanakaw na paikot-ikot sa may bakuran. Naghahanap siya ng saktong daan para makapagtago at makiramdam sa mga taong nasa loob ng bahay. Natanaw niya ang asawa ni Rudy na si Ella. Nagtapon ito ng basura sa labas. Hindi na niya napigilan ang sarili na lapitan ang babae. Miss, saglit lang po. Tawag niya. Nagtatakang nagpalingon-lingon ang babae at nanlaki ang mga mata nang makitang nasa loob ng bakuran nila si Ben. Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng bakuran namin? Hintakot nitong wika. Umiling naman si Ben at nagkukumahog na magpaliwanag na hindi siya isang masamang tao. Sinabi niya na baka may napansing kakaiba si Ella kay Rudy. Natigilan naman ang babae. May napapansin nga naman siyang kakaiba sa kanyang asawa. Ano ang napansin mong kakaiba sa kanya? Ako nga pala si Ben.
kasamahan ni Rudy sa trabaho at isa rin akong albularyo. Pasensya ka na kung kailangan kong gawin ang bagay na ito. Umaasa kasi ako na magawan pa ng solusyon ang nangyayari sa kanya. Hindi ka agad nakapagsalita si Ella. Basta na lang pumatak ng paisa-isa ang luha niya. Wala siyang maisip na sabihing iba sa lalaking kaharap, kundi ang pinakamasaklap na bagay na pwede niyang ihusga sa asawa niya. Ayokong magsalita ng kung ano-ano, pero base sa pagkakakilala ko sa itsura at galaw niya ngayon, para na siyang nagiging aswang. Wika ni Ella, saka na tuluyang umiyak. Ipinaliwanag ni Ella na nahuli niya ang asawa na kumakain ng hilaw na atay noong isang araw, ni hindi na ito natutulog sa gabi at masyado ng bayulente. Naroong tila ba nais siyang saktan ng asawa. Ngunit sa tuwing natatauhan ito, binabaling na lamang ng lalaki ang galit sa ibang bagay. Kung papayag ka, Ella, nais ko sana kayong tulungan. Ang asawa ko ay minsan ding naging ganyan, pero nagpapasalamat ako at magaling na siya ngayon. Hindi na nga lang namin maibalik ang dati. Nakakain na siya ng tao at mananatili na ito sa kanyang panlasa sa mahabang panahon. Pero kapag nabigyan mo siya ng atensyon at nagawa mong mailapit sa albularyo, mas matutulungan natin siya. Kasi maaga pa naman mula noong pagkakayanggaw niya. Sa tingin ko, mga 5 araw pa lang siyang ganyan. Paliwanag pa ni Ben. Umaasa si Ben na hindi pa nakakakain ng tao si Rudy. Pumayag naman si Ella. Nakakalungkot nga isipin. Kung kailan may sorpresa pa naman sana ako sa kanya. Saka pa siya nagkaganyan. Natatakot na ako manatili rito nang kami na lang. Paano kung maisipan niyang kami na ang lantakan? Mangiyak-ngiyak nitong wika sa kanya. Ipinaliwanag ni Ella na siya ay 3 buwan ng buntis. At binabalak niya na sanang sabihin kay Rudy ang sorpresang iyon. Pero baka sa halip na matuwa ang lalaki na magiging ama na ito, ay baka matuwa lang na may magagawa na siyang bagong pagkain. Mahirap nga yung sitwasyon mo. Kailangan natin humanap ng paraan para magapos siya. Wika pa ni Ben. Nabaghan naman si Ella. Ha? Bakit kailangan siyang igapos? Kinakabahan itong wika. Nagdududa pa rin ito sa kanya. Alam kong nag-aalangan ka sa akin, Ella, pero maniwala ka. Ako lang ang makakatulong sa inyo. Marami akong paraan para matanggal ang bahid ng pagkayanggaw sa asawa mo. Hindi mo kailangan matakot. Aniya. Sa wakas ay pumayag si Ella. Hinintay nila na mawalan muna si Rudy ng malay. Dala ng pinaamoy nila rito na pampatulog. Noong makabuelo na sila, ay iginapos na nila si Rudy. Kaagad namang sinimulan ni Ben ang pagtatawas. Tahimik lamang na nanonood si Ella sa isang tabi. Sa nakikita niya, umaasa siyang mawawala na nga ang kung anumang sumaping masamang elemento sa katawan ng kanyang asawa. Hindi niya kayang isakripisyo si Rudy at hayaan na lamang na mapahamak. Pinainom naman ni Ben ng langis ang walang malay na si Rudy. Bigla itong nakaramdam ng kung anong mapait sa bibig kaya nagising. Gayon na lang ang pagwawala ng lalaki nang matuklasan niyang nakagapos na siya. Anong ibig sabihin nito? Ella, pakawalan mo ako! Nanggigigil niyang sigaw. Napasiksik na lamang si Ella sa sulok dahil sa labis na takot. Hindi niya kayang titigan ang asawa na may nanlilisik na mga mata at nagbabantang tingin. Inilihis na lamang niya ang atensyon at tumalikod hanggang sa makita niyang nagpausok ng insenso si Ben sa palibot ng kanyang asawa. Gayon na lang ang pagsisigaw nito nang makitang pinatakan pa ni Ben ng langis ang baga, kung saan mas lalo pang lumakas ang usok sa harapan niya. Nangisay si Rudy at nanginig. Tumirik ang kanyang mga mata at nakarinig sila na maingay na pagkulo mula sa loob ng tiyan nito. Ilang sandali pa, nagsuka ng purong tubig si Rudy.
Halos manghina siya sa pagsusuka at sa katagalan may sumama na sa paglabas ng likido sa kanyang bibig. Nagkatinginan sila ni Ben. Hinihingal si Rudy at para bang lasing. "Tama na! Ayoko na!" "Hindi! Tiisin mo! Kailangan mawala ang yanggaw sa katawan mo!" Singhal ni Ben at muling pinausukan si Rudy. Muli na namang nagsuka si Rudy at sa pagkakataong ito, mga balahibo naman ng tila manok ang isinuka niya. Kulay itim at makakapal. Nandiri si Ella at paulit-ulit na sinipat ng tingin kung ano ba ang bagay na iyon. Hahawakan na sana niya nang sawayin naman siya ni Ben. "Huwag mo nga hawakan yan, Ella! Baka sa'yo kumapit ang yanggaw!" Sigaw ni Ben, kaya kaagad siyang lumayo at animoy may nakakadiring sakit na nilayuan ang sinuka ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya si Ben na kinuha ang maruming bagay na iyon gamit ang karton. Nagmamadaling sinunog ni Ben ang nasabing mga balahibo. Nang muli nilang makita si Rudy, wala na itong malay. Mukhang nanghina na ang lalaki dahil sa ginawang pagtatawa sa kanya. "Ang mabuti pa ay hayaan muna natin siya dito. Hindi mo pa siya pwedeng pakawalan. Susubukan pa natin siyang tignan kung hindi ba magbabago ang kanyang anyo." Paliwanag ni Ben. Napakunot ng noo naman si Ella. "Akala ko ba pagkatapos ng pagtatawas ay magaling na siya?" "Wala akong sinabing ganoon. Ang sa pantaha ko lang, pwede siyang gumaling kaagad kung maagapan ang kanyang pagkayanggaw. Lalo na kung hindi pa siya nakapambiktima ng mga tao. Hindi pwedeng basta na lang siyang pakawalan na hindi pa tayo nakakasiguro." Wika ng lalaki. Kaya naman pumayag na lang din si Ella. Lumipas ang magdamag at nakabantay si Ben kay Rudy. Si Ella naman ay nagkulong sa kanyang kwarto. Pagsapit ng umaga, wala namang kung anong nangyari kay Rudy. Hindi siya nagbago ng anyo o naging mabangis pa. Kaya nagdesisyon na si Ben na pakawalan na ang lalaki. "Salamat sa naging tulong mo, Ben. Pasensya na kung naging masama ang tingin ko sa iyo kagabi. Sana maintindihan mo. Hindi kita kilala. At natatakot din naman ako na baka mabiktima kami ng budulgang." Buong mapagpakumbabang wika ni Ella. Tumawa si Ben. "Walang problema yun. Trabaho ko na talaga bilang isang albularyo. Ang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala." Wika ng lalaki. Mahina pa si Rudy pero nagawa pa rin itong magpasalamat kay Ben. "Ben, pasensya na sa ipinakita ko ugali sa'yo. Masyado akong naging mayabang at maangas sa trabaho natin. Ngayon, hindi ko akalain na ikaw pa pala ang tutulong sa akin." Wika niya. "Kalimutan mo na yun, Rudy. Magpagaling ka. Magkikita pa tayo sa trabaho." Sagot naman ni Ben. Kinalunisan, pumasok na si Rudy sa trabaho. Magaan ang kanyang pakiramdam at wala nang kung anong weirdong bagay na nararamdaman sa kanyang katawan. Hindi man mabura sa kanyang alaala ang mga nagawa niya noong panahong tuliro pa siya at inaangkin ng ibang pagkatao ang kanyang katawan. Kailangan naman niyang umusad. Kaso lang, pagkarating niya sa eskwelahan, ay hindi niya magawang makalimutan ang krimen na kanyang nagawa. Lalo na at natagpuan na ng mga guro ang kawawang engineering student na naaagnas sa stockroom. Natabunan lang ng mga hindi pa nagagamit na walis tingting at mga map. Namutla si Rudy nang sapilitan siyang ituro ng matalik na kaibigan noong yumaong estudyante. "Siya po, ma'am. Siya po ang humila sa kaibigan ko papunta sa stockroom." Tila iisang tao ang mga ito na humarap sa kanya. Wala si Ben para hingan niya ng tulong. Hindi pa ito dumarating. Mas lalong hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, kaya pumihit siya paalis at tumakbo papalayo ng eskwelahan. Sinubukan siyang harangan ng mga gwardya pero mabilis siyang nakatakas. Tulirong umuwi si Rudy sa kanilang bahay.
Nagkagulatan pa sila ni Ella nang makita siyang papasok ng bahay at inilak agad ang tarangkahan ng bakuran. Napasilip kasi ang asawa sa may bintana dahil nasa sala lang naman ito at nanunood ng telebisyon. Mahal, nakauwi ka na agad. Masama ba ang pakiramdam mo? Anong nangyari? Mukha kang balisa. Sunod-sunod na wika ni Ella. Napalunok si Rudy at agarang inakay ang kanyang asawa papunta sa kwarto. Inilabas niya ang malaki nilang bag. Kailangan mo natin umalis, Ella. May mga naghahanap sa akin sa trabaho. Namutla kaagad si Ella. Hindi siya maaaring magkamali. Baka ang kaguluhang ito ay may kinalaman sa naging kilos at ugali ng kanyang asawa noong mga nakaraang araw. Sabihin mo sa akin, Rudy, noong nasa impluensya ka ng pagkayanggaw, pumatay ka ba ng tao? Hindi makasagot si Rudy nang makita ang pag-iingay ng telebisyon. Isang reporter ang nagpakita sa screen at nagsalita. Flash report. Isang bangkay na tagpuan sa eskinita. Pinagdududahang salarin na kuhanan ng CCTV. Sa ngayon, hindi pa malaman ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng nasabing sospek. Pero kasalukuyan ang iniimbestigahan ang pangyayari. Antabayanan lamang po dito sa Balitang Bayan. Muling napalingon na naman si Ella kay Rudy. Nag-uulap na ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, biglang umiyak ang babae. Malinaw niyang nakilala ang bulto ng asawa sa ipinakitang CCTV footage sa balita. Bakit mo iyon ginawa? Bakit, Rudy? Kumain ka ng tao. Napayuko si Rudy. Inalala ang mga panahon noong okay pa ang lahat, kung saan nagagawa pa niyang mangutya ng mga katrabaho, ang kawawang mga kasamahan niya na inaagawan niya ng baon, ang wala sa lugar niyang kasibaan, at ang ginawa niya kay Mang Ponce. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, sana nakinig na lang ako kay Mang Ponce. Sana hindi ko na lang kinain ang baon niya. Dito nagsimula ang lahat ng kaguluhan sa buhay ko. Malay ko ba kung pagkain pala ng aswang ang dala niya? Siya ang nangyanggaw sa akin. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sigaw niya at umatungal na rin ang iyak. Hindi naman makagalaw si Ella sa kinatatayuan. Nanginginig siya sa takot habang inaalala noong gabing magkatabi sila ng asawa. At nag-aalala siya sa sitwasyon nito ay wala siyang kamalay-malay na busog na sa karne ng tao ang kanyang mister. Ngayon, pinaghahanap na ito ng kapulisan. Pang-ilang beses na bang lumantak ng tao ang kanyang asawa? Isa, dalawa, o maraming beses? Ayon kay Ben, pwedeng mawala ang pagkaaswang kapag natawas sa isang bagong yanggaw na hindi pa nakakakain ng tao. Pero dahil labis na gutumin si Rudy, hindi na nito napigilan ang pagkain ng kawawang mga biktima. Mag-impake ka, Rudy. Umalis ka na muna rito. Patawad, hindi ako makakasama sa iyo. Wika ni Ella. Tila nabasag ang puso ni Rudy sa isinagot sa kanya ng asawa. Ibig sabihin, mag-isa lang siyang aalis sa bahay na iyon. Pero mahal, Rudy, intindihin mo naman ako. Mahal kita, pero mahal ko din ang anak natin. Ayoko siyang ipagsapalaran sa piling mo. Baka ikaw pa ang pumatay sa amin. Wika ni Ella at tinalikuran siya nito. Mas lalong pakiramdam ni Rudy ay gumuho ang kanyang mundo. Ngayon pa siya nagkaganito kung kailan magkakaanak na sila. Anong klaseng kamalasan nga naman itong dumating sa buhay niya? Sana mapatawad mo ako. Huwag ka mag-alala. Pagsisikapan kong lumayo sa inyo ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para mailayo kayo sa kapahamakan. Wika niya at pinasan na ang kanyang bag saka umalis. Walang nagawa si Ella kundi ang umiyak. Pareho lang naman sila ni Rudy na nasaktan at minalas. Sumakay si Rudy sa bus papauwi sa Albay, Bicol. Doon na muna siya titira sa lumang kamalig ng kanyang yumaong mga magulang.
Kampante siya na wala siyang masasaktan sa bahaging iyon. Ni minsan ay hindi pa din naman nakakapunta doon si Ella. 14 anyos lang siya noong lisanin niya ang lugar na iyon para makipagsapalaran sa Maynila. Hindi niya akalain na doon siya makakahanap ng buhay kapiling si Ella. Pero hindi naman ito nagtagal. Ngayon, kailangan na niyang matutunan na mamuhay ng mag-isa. Pagkarating ng Albay ay naglakbay pa siya ng malayo bago nakarating sa kanilang kubo. Inayos niya ang kawayang papag at nilinis ang buong kamalig. Halos sipunin siya sa tindi ng alikabok, pero alam niyang pwede naman siyang maligo. Nagulat nga lang siya sa kanyang pagbukas sa dalang bag at may boses na nagsalita sa kanyang likuran. "Hindi mo dapat sinusolo ang problema, Rudy. Dapat hinanap mo ako." Wika noon na nagpalingon sa kanya. "Mang Ponce?" Bulalas niya. Napahiya si Rudy nang magkatitigan sila ng matanda. Naalala niya ang pagiging bastos niya at masiba. Alam niyang walang intensyon si Mang Ponce na hawaan siya. Sa katunayan, binalaan pa nga siya at iyon ang labis niyang ikinahihiya. "Anong ginagawa niyo rito? Para ba ipamukha sa akin ang kasalanan ko?" Walang gana niyang wika. Tuluyan na nga pumasok ang matanda at hindi pinansin ang kanyang sinabi. "Ayos itong kamalig mo, iho," komento ng matanda. "Paano kayo nakarating dito?" tanong niya pa. Ngumisi si Mang Ponce. "Lumipad. May langis akong hawak palagi eh," sagot ng matanda. Mas lalong sumama ang loob ni Rudy. Kung talagang ganap na siyang aswang at hindi umubra ang paggamot sa kanya ni Ben, may posibilidad din kaya na makalipad siya. "Nang aasar ka ba, Mang Ponce? Lumayo nga ako para makaiwas sa kahit anong pangungutya. Pero talagang gusto pa akong puntahan dito at isampal sa pagmumukha ko ang katotohanan." May bahid ng inis sa boses niya nang sabihin niya iyon. "Hindi, wala akong balak gawin sa iyo yun. Gusto ko lang tingnan kung maayos ka," wika na matanda. Nalungkot si Rudy. Dati nagagawa niyang ngumisi, maging maangas sa harapan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kahit alam niyang maraming gustong sumaway sa kanya. Wala siyang pakialam. Kaso lang, iba na ngayon. Nahihiya na siya at natatakot. "Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sana mapatawad mo ako, Mang Ponce. Alam kong masyado akong naging mapaglaro sa inyo noon. Hindi ko malang inisip ang sitwasyon. Sa bagay, wala naman akong kwentang tao." Aniya, umiling si Mang Ponce at inakbayan siya. Hindi man lang nailang sa kanya ang matanda. "Huwag kang malungkot, Rudy. Narito naman ako para tulungan ka," wika ni Mang Ponce. Mas lalong dumoble ang kunot sa noo ni Rudy. "Sa anong paraan nyo naman po ako matutulungan? Alam naman ninyo na hindi nga ako gumaling sa pagtatawas ni Ben." May yamot sa boses niyang sabi. "Huwag kang mag-alala. May kakilala akong makakatulong sa iyo sa bagay na iyan. Kailangan mo lang tatagan ang iyong loob at makapasa sa pagsubok na ibibigay ng nilalang na ito sa iyo," wika ni Mang Ponce. Sabi pa nito, sa masukal na kagubatan sa ibabaw ng bundok na iyon, siya nararapat magpunta. Isang diwata di umano ang nakatira sa may tuktok ng kuweba. Kayang humiling ng kahit na sino kapag nakausap ang diwatang ito at ibibigay niya ang gusto kapalit ng pagpasa sa pagsubok. Kayang bawiin ng diwata ang kahit anong sumpa kapag nagawa ng tama ang gusto niyang ipagawa. "Sigurado ka ba rito, Mang Ponce? Baka naman, papahiya lang ako. Ayoko nang umasa masyado. Ayoko masaktan," wika niya. Tumawa si Mang Ponce. "Huwag kang ganyan. Ako ang bahala sa iyo. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko at magiging normal ka din ulit," saad ng matanda.
Walang nagawa si Rudy kundi ang sumang-ayon sa sinasabi sa kanya ng matanda. Kinabukasan, naglakbay sila papaakyat sa kabundukan. Naging maayos naman ang paglalakad nila. 3 beses silang nagpahinga hanggang sa makarating sila sa isang munting baryo. Hindi ko alam na may baryo pa pala rito. Wika ni Rudy. Tumango si Mang Ponce. Matagal na silang nananahan dito at mababait ang mga residente sa lugar na ito. Kaya hindi dapat abusuhin o gawa ng masama. Kaso lang sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang tradisyon at paniniwala. Ang dating tahimik na lugar ay naging katatakutan ng lahat. Napuno ng kasakiman at kasamaan. Paliwanag kaagad ni Mang Ponce. Tumango si Rudy at inilimot ang tingin. Bakit ho? Parang wala namang tao, Mang Ponce. Dati silang nakatira rito, iho. Hindi ko na alam ngayon kung nasaan na ang karamihan. Nang magkagulo ang buong baryo ay nagsilikas ang mga tao sa takot na baka mapahamak sila. Ilan kasi sa kanila ay ayaw ng gulo. Kwento pa ni Mang Ponce. Bakit to, Mang Ponce? Ano ba nangyari sa lugar na ito? Takang tanong niya. Naging malamlam ang mga mata ni Mang Ponce. Marahil may alam siya sa nakaraan ng bayang ito. Kaya halos hirap siyang sabihin ang kanyang mga nalalaman. Halika na, iho. Kailangan na natin magpatuloy. Malapit na tayo sa tuktok ng bundok. Doon mo makikilala si Burikadang Padi, si Naklawang Bulawan. Wika ni Mang Ponce at nauna na sa paglalakad. Habang humahakbang ay hindi maiwasang magtaka ni Rudy. Kung aswang si Mang Ponce, bakit din ito nagtsatsagang maglakad? Tila ba nababasa ni Mang Ponce ang iniisip ni Rudy? Dahil bigla itong nagsalita at sinagot ang lalaki. Umaga pa ngayon, Rudy. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag may makakita sa akin na lumilipad habang may araw pa? Wika nito na pareho nilang ikinangising dalawa. Hindi na lamang nagsalita pa na kung ano si Rudy at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi nagtagal, dumating sila sa tuktok ng bundok. Tinawag kaagad ni Mang Ponce ang diwatang kilala nito pero hindi ito nagpakita. Mukhang kailangan mong mapag-isa sa lugar na ito. Hindi nagpapakita si Burikadang Padi, si Naklawang Bulawan kapag may kasama ka. Wika ni Mang Ponce at umalis na. Noong mapag-isa si Rudy, nagpaikot-ikot siya ng tingin sa paligid. Puro puno ang kinatatayuan niya. Halos mahilo pa nga siya sa ingay ng mga nag-aawitang ibon at lagaslas ng tubig na sinigundahan ng mabining ihip ng hangin. Mahal na diwata, kung magagambala man kita ngayon, gusto ko nang humingi ng paumanhin. Pero kailangan ko ang tulong mo. Sana matulungan mo po ako. Wika niya kaya muling umihip ang hangin. Palakas ng palakas hanggang sa hindi na niya marinig ang sarili. Napapansin na niya ang alikabok na pilit nagsisiksikan sa kanyang mga mata. Kaya naman napapikit siya. Maya-maya pa, napadilat uli si Rudy at pinakiramdaman ang paligid. Payapa na ang hangin at mukhang mas lumamig ang temperatura. Napuno ng bulaklak ang paligid at sa bungad ng kuweba kung saan may nakaharang na malaking bato, may nakita siyang napakagandang babae na nakaupo roon at pinagmamasdan siya. Yari sa seda ang suot nitong mahabang damit. May koronang bulaklak sa ulo at tadtad ng gintong alahas. Maging ang labi nito at kulay ng mata ay ginto rin. Anong kailangan mo sa akin? Isinumpang mortal? Bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Tanong noon na ikinalunok ni Rudy. Yumuko siya at sinabi ang kanyang sadya. Isa po akong makasalanang mortal, mahal na diwata. Ginawa akong yanggaw ng aswang nang dahil lang din sa aking kasibaan. Aniya, kaya napatitig sa kanya ang diwata. Seryoso ang tingin nito.
Tila ba tinatansya kung nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling pa. Ano ang gusto mong gawin ko, Tagalupa? Sana po kunin niyo ang aking pagkayanggaw. Gusto ko nang bumalik sa normal, paging isang tao, makasama ang aking asawa at anak. Ipinapangako ko hindi na ako kailanman magiging masiba. Hindi ko nakukutsain ang iba at matututo na akong gumalang. Mangyak-ngyak niyang wika. Kaya naman, mataman siyang tinitigan ng diwata. Sige, pagbibigyan kita. Pero may pagsubok akong ibibigay sa'yo. Makakamit mo lang ang hangad mo kung magtatagumpay ka sa pagsubok na ipapagawa ko sa'yo. Wika ng diwata at napapatango naman kaagad si Rudy. Kahit ano po gagawin ko, bumalik lang ako sa dati. Kung gayon, babalik ka sa baryong nadaanan mo kanina, sa ibaba nitong aking tahanan. Ibabalik kita sa nakaraan, ang baryong isinilang mula sa kasakiman ng mga tao. Wika ng diwata na ikinatango muli ni Rudy. Ano pong gagawin ko doon? Gagawin mo ang lahat. Matuto lang na mabuhay ang mga taong naninirahan doon. Kailangan mong iwaglit sa kanilang isipan ang maging tulisan. Tulungan mo silang magbago at maipakita ang pagmamahal at respeto sa kahit sino, tao man o hindi. Wika ng diwata. Mabagal na tumango si Rudy. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, mahal na diwata. Aniya, itinaas ng diwata ang kanyang kamay. Nagpakawala ng isang kumpas. Sa isang iglap, hinigop ng tila malakas na hangin si Rudy. Sa muli niyang pagdilat, nasa bungad na siya ng munting baryo na dinaanan nila kanina ni Mang Ponce. Naglakad-lakad si Rudy hanggang sa makarating siya sa ikatlong kubo. Bukas iyon at mukhang may mga nag-uusap sa loob. Kailangan nating matiyak na magtagumpay tayo, kuya. Alam mo naman na wala tayo ibang maaasahan, kundi ang manguha ng pinaghihirapan ng iba. Abay, oo naman. Mga kilala tayong tulisan, di ba? Dapat na nakatakutan tayo ng lahat. Hindi pwedeng hahayaan na lang natin sila na mamuhay ng matiwasay at masagana, habang tayo ay mamamatay sa hirap at araw-araw na gutom. Hindi makapaniwala si Rudy sa kanyang mga naririnig. Tila may binabalak na hindi maganda ang dalawang kabataang lalaki na nagpaplano ng kung anong krimen para lamang makakain. Hindi niya napigilan ang makisabat sa usapan ng mga ito. Mga pre, mali ang ginagawa nyo. Aniya. Ngunit nagulat ang dalawa sa biglaan niyang pagsulpot. Kaya naman, tinutukan siya ng mga ito ng patalim. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa lugar namin? Matapang na tanong ng isa sa kanila. Napalunok si Rudy. Hindi niya akalaing kay babangis ng mga kabataang nananahan sa lugar na iyon. Teka lang, hindi ako masamang tao. Reklamo niya pa. Anong ginagawa mo dito? Maangas na wika pa ng isang binatilyo. Lumapit si Rudy sa mga ito at nagpakilala. Pero hindi niya sinabi ang totoo kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Ako si Rudy. Naligaw lang ako dito sa lugar niyo. Pwede ko bang malaman kung nasaan ako? Magalang niyang wika. Nasa kabundukan ka, malayo sa kabihasnan. Hindi ka dapat narito. Wika naman ang isa pang binatilyo. Pero malungkot na tumanggi si Rudy. Baka naman pwede niyo akong hayaang manatili muna sa lugar na ito. Wala na kasi ako mapuntahan eh. Aniya. Dasal niya na pumayag ang dalawang binata. Nagkatinginan ang mga ito at kalaunan ay pumayag din naman. Sige, hayaan ka muna namin manatili sa lugar na ito. Basta ipangako mo na ngayong gabi lang ha. Wika pa nila. Sige, maraming salamat. Aniya. Pinatuloy siya ng dalawang binata sa kanilang tahanan. Nagpakilala ang mga ito bilang si Andoy at si Kuling. Mga ulila na sa mga magulang ang dalawa. Ano bang ikinabubuhay nyo? Tanong niya sa mga ito. Tingin naman niya ay mataba ang lupa sa lugar na iyon.
Mukhang madaling tutubo ang aalagaang pananim o mga gulay. Sa unahan ay may batis kung saan maraming nakatambak na basura. Mga tulisan kami dito, kinakatakutan kami. Wika pa noon, wala silang pinuno o dinadalang grupo. Basta lahat ng mga bata o residenteng nakaisip na magnakaw ay nagkakanya-kanya. Swerte na lang daw kung may mga kasama dahil mas malaki ang kanilang makukuha o mas marami silang mananakaw. Hindi pa man nakakalis ang dalawang binata. Nagpasya na si Rudy na simulan ang kanyang misyon. Iyon ay sa mismong dalawang bata niya gagawin ang pagmamagandang loob na makatulong. Gusto nyo, sumama na lang ako sa inyo? Malugod niyang tanong. Nagkatinginan ang dalawang binata. Sabay sabing, pwede naman daw siya sumama. Hinayaan na lang niya ang dalawa na kumilos at puntahan ang lugar na sabi nila na kailangan nilang pagnakawan. Nakarating sila sa isang bahay na may maraming mamahaling kagamitan. Gabi na at tulog na ang mga tao. Kaya naman, mas madali para sa kanila ang makapasok sa loob. Mahimbing na ang mismong may-ari ng bahay nang puntahan nila sa kwarto. Ito raw ang noon ay nagnakaw ng kanilang mga ari-arian at pumatay sa kanilang mga magulang, maging ang ibang residenteng nananahan sa kanilang munting baryo. Hindi nga lang niya inaasahan na ito pala ay si Mang Ponce. Nanginginig na hinayaan niyang magliwaliw ang dalawang binata sa loob ng bahay at nagbasya siyang suyuri naman ang kabuuan ng silid ng matanda. Hindi niya akalaing napakayaman pala nito, pero ayon sa mga binata, sakim at walang puso ang matandang iyon. Dapat lang nagantihan dahil sa ginawa niya sa iba. Napahilamos si Rudy at hindi malaman ang gagawin. Dati, sakim din siya at makasarili. Lahat ng nakikita niyang maganda ay nais niyang makuha. Pero heto siya ngayon, nagdurusa. Kung ganito kayaman si Mang Ponce noon, posible kayang pinarusahan lang din siya kaya naging aswang sa kasalukuyan. Iiwan na sana niya ang matanda nang marinig ang mahinang pag-ungol nito. Ben, anak, patawad. Sana manatili ka na lang. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ni tatay. Mangiyak-ngiyak pa nitong wika na ikinalingon ni Rudy. Sa tingin niya, hindi nga biro ang pinagdaanan ni Mang Ponce at kailangan din nito ng tulong. Kaya hinanap niya muna ang dalawang binata at kinausap. Andoy, Kuling, itigil niyo na yung ginagawa niyo. Saway niya sa mga ito. Masunuri naman na huminto ang dalawa at tumingin sa kanya. Bakit Kuya Rudy? Ayaw mo bang nakawin ang mga mamahaling gamit rito? Sakim din naman ang matandang yan. Marami sa aming mga magulang ang nalungkot nang sapilitan niyang kamkamin ang mga lupang sinasaka namin. May karapatan kami sa mga ito. Wika ni Kuling. Pero kung gaganti kayo sa taong nagkasala sa inyo, hindi ba parang kayo na din ang nagtubos sa kasalanan ginawa niya sa inyo? Nakikita ba ninyo ang kamiserablihan niya ngayon? Nasaan ang anak niya? Tanong ni Rudy. Kinuha daw ng diwata ang anak niya at isinumpa siya. Ginawang aswang. Dahil mapanghangad siya sa kayamanan, binigyan siya ng karamdaman kung saan hindi niya mapapakinabangan ang lahat ng yaman na meron siya. Ginawa siyang matakaw na aswang. Paliwanag naman ni Andoy. Ayon pa sa dalawang binata, nagiging katatakutan na sa kanilang lugar ang nakawin ang pagkain ni Mang Ponce. Nakakapanghawa raw kasi ito at nagiging yanggaw ang mga makakakain. Kaya para magkapera naman sila kahit papaano, ay kayamanan na lang ng matanda ang kanilang kinukuha. O, paano kapag nagising si Mang Ponce at nanlaban? Anong gagawin nyo? Susog niya sa mga ito. Ipinakita ni Andoy ang hawak nitong punyal na yari sa tanso. Hindi niya kami mapapatay.
bago pa man niya kami masaktan, naitarak na namin sa tapat ng puso niya ang punyal na ito. Sigaw nito. Umiling si Rudy. Kailangan niya mag-isip ng paraan para makausap si Mang Ponce at makaharap ng mga ito ang mga bata. Maupo kayo rito. Saglit lang at may tatawagin ako. Aniya. Naalarma ang dalawang bata at sa kanya itinutok ang punyal. Ano? Isusumbong mo kami? Hindi. Pero kilala ko ang taong nais niyong pagnakawan. Sa tingin ko, pwede pa naman nating ayusin ang problema nang hindi kailangan dumanak ang dugo. Aniya at tinalikuran ang mga ito. Binalikan niya si Mang Ponce sa kwarto at natuklasang gising na ito. Kakaiba ang unang Mang Ponce sa Ponce na kanyang nakilala. Medyo mailap sa kanya ang matanda ngayon. Mang Ponce? Sino ka? Bakit mo ako kilala? Malalaman mo rin kung sino ako, Mang Ponce. Pero gusto ko sanang malaman kung bakit nag-iisa ka sa napakalaking bahay na ito na puno ng kayamanan pero parang hindi mo naman napapakinabangan. Tanong niya rito. Biglang yumuko ang matanda. Minsan na ako naging mapaghangad, sakim at makasarili. Pinarusahan ako ng isang diwata, iho. Binawian ng anak. Kaya kailangan kong pagdusahan ang aking kasalanan. Mangiyak-ngiyak nitong wika. Hindi naman pala talagang mabagsik si Mang Ponce. Bali front niya lang iyon para katakutan siya ng mga tao. Kung nais niyong magnakaw, papabayaan ko kayo. Hayaan mo lang ako dito. Hindi ko din naman mapapakinabangan ang mga yan. Hindi kayamanan ang sagot para ako ay mabuhay. Dahil taong kagaya mo naman ang kinakain ko. Wika nito na ikinailing niya. Mang Ponce, magkatulad po tayo. Lamang isa pa lang akong yanggaw, bagong nahawaan. At ipinakita niya ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata. Namangha si Mang Ponce sa nakita. Ibig sabihin may kasama na siya. Kung ganoon, dito ka na lang tumira, iho. Para may kasama naman ako. Wika ni Mang Ponce. Umiling si Rudy. Hindi ko po magagawa iyon, Mang Ponce. May sarili din kasi akong pamilya na kailangan kong balikan. Naniniwala po ako na pwede pang mawala ang pagkaaswang ko. Wika niya. Nagningning ang mga mata ni Mang Ponce. Ako man ay may anak. Kaso lang, kinasok naman na niya ako. Hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pangingikil sa mga tao. Kasabay ng pag-iwan niya sa akin ay ang paglimot niya sa tunay niyang pagkatao. Hindi na nga niya ako kinikilalang ama. Tinapik ni Rudy sa balikat si Mang Ponce. Naramdaman niya ang bigat na nadarama nito. Kaya ginusto niyang tulungan ang matanda. Ipinakita sa kanya ni Mang Ponce ang larawan ng kanyang anak. At nagulat ng gusto si Rudy. Nang matuklasang ang Ben na anak nito ay ang Ben na mismong katrabaho niya. Napakaliit nga naman talaga ng mundo. Hindi ko akalaing ang taong minsan nang naidawit sa gulo ng buhay ko ay ang taong kailangan mong makita. Huwag kang mag-alala, Mang Ponce. Pakikita natin siya. Aniya at inaya ang matanda na magpunta sa sala. Nakita nila doon ang dalawang binata. Abala sa pag-aayos ng mga nagulong picture frame. Anong ginagawa ng mga kabataang ito, Rudy? Tanong niya pa. Bali po, Mang Ponce, sila po ang anak ng mga taong inagawan mo ng lupa. Gusto nilang magnakaw sa bahay mo, pero pinigilan ko sila. Wika niya na ikinayuko ng matanda. Tila ba nahihiya siya? Nagulat naman sila na lumapit ang dalawang binata at binati ang matanda. Mang Ponce, humihingi po sana kami ng paumanhin sa kapangahasan naming ito. Patawad po. Napakahirap lang po kasi talaga ng buhay. Simula nang mamatay ang aming mga magulang. Nawala na po kami ng pag-asa na makakahanap pa ng mapagkukuhanan ng pagkain. Buong mapagpakumbabang wika pa ng dalawang binata. Nagulat sila nang mapaiyak si Mang Ponce. Halos punasan pa nito ang mga mata at hindi na napigilan ang sarili na niyakap ang dalawang binata. Kasalanan ko
kung bakit naging miserable ang mga buhay nyo. Patawarin nyo ako sa nagawa kong kasalanan. Hayaan nyo, pagsisikapan kong bumawi sa inyong dalawa at maging sa lahat ng naging pagkakasala ko. Inimbita sila ni Mang Ponce na matulog na muna sa bahay niya. Masaya si Rudy dahil napag-ayos niya ang mga taga-baryo at si Mang Ponce. Kinaumagahan, nagtungo silang apat sa baryo, dala ang pera at mga ginto na ibinayad ng mga buyers sa lupain ng mga taga-baryo na ibinenta ni Mang Ponce. Mga kababayan, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa kapangahasang aking ginawa sa inyo. Kahit mali ay ipinagpatuloy ko pa rin iyon. Pero nagsisisi na ako ngayon sa aking ginawa. Sana mapatawad niyo ako. Huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang pera at gintong ito para maibalik sa inyo ang lupang inyong sinasaka. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpasalamat sa kabutihang loob ni Mang Ponce. Maging si Rudy ay natutuwa na nagkaroon ng resulta ang kanyang misyon. Sa katunayan, sinamahan niya si Mang Ponce na ibenta ang ginto. Iba sa mga ito ay isinuli niya sa mga buyers para mabawi na agad ang lupain. Ilan sa kanila ay hindi nagustuhan ang ginawa ni Mang Ponce. Habang naglalakad sina Rudy at Mang Ponce isang gabi, inabangan sila ng masasamang lalaki. Nahalata yata ng mga iyon na may dala silang malaking halaga, kaya pinipilit agawin ng mga taong ito ang pera mula sa kanila. Aba, huwag kayong madamot! Ibigay niyo sa amin ang pera niyo at mahalagang alahas! Angil lang isang lalaki. Umiling si Rudy at hindi pumayag. Masasaktan muna kayo bago niyo ito makuha. Mahinahon niyang wika. Tila ba mga lokong nagtawanan ang mga taong iyon. Walang pakialam kung may natatakot na ba sa presensya nila o wala. Sa pilitang itinulak ng pinakapinuno nila ang kawawang si Mang Ponce. Talagang matigas kayo ah! E di papatay na lang namin kayo para wala ng gulo! Sigaw ng isa sa mga lalaki at naglabas ng baril. Nagkatinginan naman sina Rudy at Mang Ponce. Maya-maya pa tumingala ang dalawa ng sabay sa langit. Nagkataong bilog na bilog ang buwan kaya napangisi ang mga ito. Hindi pa man nakakapagbagong anyo si Rudy, kaya naman niyang pahabain ang kanyang mga kuko. Si Mang Ponce, nag-iba na ang kulay ng mga mata. Humaba din ang kuko at tinubuan ng makakapal na balahibo. Naging kasing itim ng grasa ang kanyang mukha at nagkaroon na rin ng pakpak. Sa madaling salita, ipinakita na niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang ganap na aswang. Parehong tumutulo ang laway ng dalawa nang dahan-dahang lumapit sa mga masasamang loob. Nagulat naman ang mga iyon at tinangkang umatras, pero hinablot sila ng mahabang kuko ni Mang Ponce at kaagad silang binalibag. Tumilapon ang dalawang masasamang tao at sinubukang lumaban, pero nagulat sila nang makita ang mga taong bayan na may kanya-kanyang dalang sulo at papasugod na din. Sinamantala ng mga lalaki ang pagkakaabala ng mga aswang, kaya nagsisigaw sila ng paghingi ng tulong na naging isang malaking pagkakamali sa parte nila dahil ang mga taong iyon ang mga naging kaibigan na ni Mang Ponce at Rudy na kasama nilang nakipagkasundo para sa pagsasauli ng kanilang mga kinuhang lupain. Patayin ang mga abusadong yan! Sigaw ng mga taga-baryo. Sumigunda naman ang mga kasamahan nila. Patayin! Sa pagkakataong ito, pinigilan ni Mang Ponce at Rudy ang mga tao. Huwag niyo silang papatayin, pakiusap. Kagaya niyo, nagkamali lang din sila. Naniwala sila sa maling pananaw. Sana bigyan natin sila ng pagkakataong magbago. Wika pa ni Mang Ponce. Bakit mo kami pinagtatanggol ngayon? Gayong wala kaming kasing sama. Wika ng isa sa mga lalaki. Naaawang pinagmasdan ni Mang Ponce ang dalawa. Pareho lang tayong nagipit at naging makasarili iho, pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Pareho lang naman tayong nasilaw
na kumamkam ng hindi sa atin. Pero alam kong kapag nagawa nating umusad at baguhin ang ating nakagawian, maaalala mo ang pangyayaring ito bilang isang masalimuot na nakaraan. Wika niya. Sa labis nilang gulat, lumuhod ang isa sa mga lalaki at ipinaliwanag na nasa ospital raw kasi ang kanyang anak, kaya napilitan siyang gawin ang bagay na ito. Labag man sa kalooban niya, kailangan niyang ipaggamot ang anak. Mabuti na lang, naintindihan naman siya ng mga tao. Nagawa nilang magtulungan. Paunti-unti, nagawa nilang baguhin ang dati ay mali nilang paninindigan. Nagtulungan silang gumawa ng mga bagay na alam nilang mapagukunan nila ng ikabubuhay. Ipinagbawal lang maging sakim at makasarili. Naging isang buong pamilya ang lahat ng taga-baryo na nagpatulo sa luha ni Rudy. Napansin niya, kay layo ng ugali niya sa mga ito. May puso sila para magmahal, may respeto sa bawat isa. Samantalang siya dati, kung sino ang mabangga, ginugulo niya. Binibigyan ng sakit ng ulo. Nahihiya siya sa naging ugali niya noong nakaraan. Wala siyang karapatan na maging masaya. Tama lang siguro na parusahan siya ng ganito. Kasi totoo naman na maramot siya, masiba at walang kwenta. Ngayon, ginawa pa siyang isang kasumpa-sumpang nilalang sa katauhan ng isang aswang. At dito siya labis na nanghihinayang. Sana ay nagpakabait siya noon. Dahil sa malalim na pag-iisip, hindi niya na napansin ang pagkakatuwaan ng mga tao. Dahan-dahan siyang lumayo sa kanila at nagpa siyang wag nang magpakita. Wala naman siyang karapatan sa lahat ng ito. Masyado siyang masama. Hindi na malaya ni Rudy na habang naglalakad siya papalayo, ay nagbabago na ang kulay ng kanyang paligid hanggang sa manumbalik siya sa kasalukuyan. Nasa harap na muli siya ng kuweba. Kaharap na ang diwata na kanina lang ay kausap niya. Mataman itong nakangiti sa kanya. Natutuwa ako sa ginawa mo sa mga taga-baryo. Binigyan mo ulit sila ng liwanag at pag-asa sa buhay. Malungkot na lumapit si Rudy sa diwata at lumuhod. Ngayon ko po napagtantong masyado pala talaga ako naging masama. Mahal na diwata, parang wala akong karapatang mamili na magiging kapalaran ko. Parusa ko ito na kailangan kong pagdusahan sa mahabang panahon. Tagalupa, hindi lahat ng masama ay wala ng karapatang mabigyan ng pagkakataon na magbago. Lalo na at nakikita ko sa iyo ang iyong lubusang pagsisisi. Kailangan mong tanggapin na maluwag sa loob ang lahat at umusad. Kaya igagawad ko sa iyo ang iyong nais na kalayaan mula sa sumpa na dumapo sa iyong pagkatao. Iginumpas ng diwata ang kanyang kamay at naramdaman na lamang niya na hinihigop ng kung anong enerhiya ang mabigat na bagay na nakabaon sa kanyang katawan. Dahan-dahang nararamdaman ni Rudy na nagiging normal na siya. Tila ba nawawala na ang dugong aswang sa kanyang katawan. Kalaunan, naging normal na nga siya talaga. Nakita niya ang pagtitipo ng liwanag sa gitna ng ere at naging isang batong palawit ng kwintas na yari naman sa ginto. Lumulutang itong papalapit kay Rudy na labis niyang ipinagtaka. Parang naipon lang dito ang pagkayanggaw ko ah. Bakit po ito naging ganito? Takang tanong niya. Tinanggal ko lang ang bahid ng kadiliman at inipon sa isang kwintas na magsisilbi mong anting-anting. Hindi dito nagtatapos ang misyon mong baguhin ang lahat ng nagkamali, Rudy. Gamitin mo lang sa kabutihan ang kwintas at ipagtanggol ang mga naaapi. Hindi ka naman magiging aswang, pero kapag bumalik ka sa dati mong gawi, mababasag ang batong yan at magiging aswang ka na uli. Kaya mag-iingat ka palagi. Wika nito at basta na lang nawala sa kanyang harapan. Tulalang naglakad papalayo si Rudy. Hindi makapaniwala sa kanyang mga pinagdaanan. Simula pa noong una kaya siya nagdusa. Kumain siya ng pagkain ng aswang, nayanggaw, pumatay ng tao, ipinagtulakan papalayo ng kanyang asawa at dinala ni Mang Ponce para humarap sa diwatang nagsumpa din sa matanda. Pansin niya
Magkakapareho din ang kanilang pinagdaanan ni Mang Ponce, pero alam niyang hindi na niya pababayaan ang matanda ngayon. Nakita niya si Mang Ponce na nakaupo sa malaking bato sa may daanan. Malayo ang tanaw, ngunit tila ba payapa na ang pakiramdam nito. Nakangiti pa ito nang makalapit siya. "Rudy, iyo!" "Mang Ponce!" Hindi nagdalawang isip si Rudy at mahigpit niyang niyakap ang matanda. Kagaya niya, luhaan din ito nang kumala sa pagkakayakap. "Nagtagumpay ka, iho. Hindi ko akalaing magagawa mo ang bagay na iyon." Wika ng matanda at tinapik ang kanyang balikat. "Bakit ka umiiyak, Mang Ponce? Nalulungkot ka ba?" "Hindi, iho. Ito ay luha ng kaligayahan. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, nailigtas rin ako sa sumpa. Kagaya mo, tao na lang din ako at nakatakdang maging albularyo kagaya ng anak ko. Ang mas nakapagpasaya sa akin, nanggaling dito sina Andoy at Kuling. Sa aking nakaraan, inampun ko sila dahil na rin sa tulong mo." "Masaya po ako para sa inyo, Mang Ponce." "Ang sabi nila, kailangan na nating umuwi. Nasa bahay si Ben at hinahanap ako. Kasama niya din ang asawa mong si Ella at hinahanap ka rin. Gusto niyang makita ka at nang makahingi ng tawad." Ipinaliwanag ni Mang Ponce na nahuli na daw ang mga salarin sa nangyaring patayan sa eskwelahan at sa eskinita. Alam ni Rudy na siya ang may kagagawan noon, pero hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng milagro ang nangyari at pinalabas ng mga tulisan ang may gawa sa bagay na iyon. Nanabik tuloy si Rudy na makita ang kanyang asawa. Ngayong magiging maayos na ang lahat, wala na siyang balak bumalik pa sa Maynila. Ipapaayos na lamang niya ang kamalig nila sa may panan ng bundok. Nangako naman si Mang Ponce na tutulungan sila na makapagsimula. Muling tumulo ang mga luha ni Rudy. Hindi niya alam kung gaano ba siya kabuti para gantimpalaan ng ganoon kagandang kinabukasan. "Halika na, Mang Ponce, puntahan na natin sila. Nasasabik na ako makita ang asawa ko." Pagdating nga sa baryo, walang kasing higpit ang iginawad ni Rudy na yakap sa kanyang asawa. Gayon din si Ben na labis niyang pinagpasalamatan. Nagkaiyakan sila nang malamang magkasama pala sina Mang Ponce at Rudy na humarap sa pagsubo para matanggal ang pagkaaswang sa kanilang pagkatao. Marami silang dapat ikagalak dahil sa pangyayaring iyon sa buhay nila. Maliban sa diwata, gusto niyang pasalamatan ang Panginoon dahil iniligtas siya nito sa tiyak na kapahamakan. Sinigurado ng Diyos na magbabago siya at hindi nagagawa pa ng masama. Nagsilbing aral sa kanya ang maging yanggaw na isang mahirap palang pagsubo sa mga taong nagkamali at nais na magbago. Walang sino man ang nais maging halimaw, kaya ipinangako ni Rudy sa sarili na hindi na siya kailanman gagawa ng kahit anong bagay na siguradong pagdudusahan niya. Mula noon, maayos at tahimik nang namumuhay ang pamilya ni Rudy sa probinsya. Masagana at puno ng respeto at pagmamahalan. Lahat ay nagtutulungan. Sa katunayan, si Rudy at ang kanyang asawang si Ella ay mas lalong minahal ng mga taga-baryo nang maisilang ang kanilang anak na si Elisa. Kinalimutan na nila ang tungkol sa pagiging aswang. Lahat sila ay nagsikap na nakaabot pa ang tulong sa mas malalayong lugar. Maging ang mga aswang na kanilang nakasagupa ay nakumbinsi nila na magbago at maging kaisa nila, na ngayon ay katulad na nila, namumuhay din ng tahimik at masaya. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.